Good day everyone. Welcome back po sa ating channel, Grace Promoter TV. Ako po si Pastor Christian Labina. Ah, Bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. Okay? Ngayong araw po, tatalakayin natin ang paksa or tema na may kinalaman sa pakikipag-usap ng Panginoon sa atin. So ito po yung tema natin. Paano ba talaga makipag-usap ang Panginoon sa atin? So, ito po yung paksa na tatalakayin natin, ipapaliwanag natin kung paano ba talaga makipag-usap ang Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon. Now, pero bago po natin isalaysay yan or i-explain, paliwanag, i-review lang po natin konti yung mga bagay na napag-usapan natin sa last video na may kinalaman sa tawag ng Panginoon sa ating buhay. Paano ko malalaman ang tawag ng Panginoon sa aking buhay? Doon po napaliwanag natin yung tinatawag na universal call ng Panginoon at saka yung mga individual na calling ng Panginoon. Doon sa universal call, napaliwanag natin that God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. At sa mga individual na calling ng Panginoon, sadyang may tinawag ang Panginoon na maging pastor, evangelist, napaliwanag natin doon, at sa iba't iba pang angkop or sistema at mga pagkakataon na tinawag tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Doon napaliwanag natin ang mga bagay na yun, mga kapatid. So ngayong araw, ipapaliwanag natin kung paano natin malalaman kung paano makikipag-usap ang Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Okay? Itong tanong na ito, mga kapatid, okay? This question has two significant answer. Ibig sabihin, yung tanong na paano ko malalaman or paano ba talaga makipag-usap ang Panginoon sa atin ngayon, ay may dalawang makabuluhang sagot po yan, mga kapatid, or mahalagang sagot. May dalawang mahalagang sagot sa tanong na yan. Number one, how he speak or spoke before, at saka how he speak or spoke today. Kung paano siya nakipag-usap noon or nagsalita noon, at kung paano siya nakikipag-usap sa panahon natin ngayon. So, yan po yung mapag-uusapan natin. Now, ito mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti. Before we explain this answer, we should always remember that nothing in this world could ever explain or answer this question except we turn our attention and consult what does the Bible says about it. Siguro sa tanong na ito, wala na siguro mga best na mga sagot para sagutin ang tanong na ito. Kundi, i-turn natin yung attention natin sa Biblia at konsultahin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tanong na ito, sa tanong na kung paano makikipag-usap ang Panginoon. At ito pa mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti. If someone would claim that God talked to him or to her in his or her dream or by revelation, okay, we should consider if that claim is not contradicted to what does the Bible says, then that will be true based on his or her conviction. If not, it's up to you to judge. Kung meron mang tao na nag-claim na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya, babae man yan siya o lalaki, okay, nakipag-usap sa kanya ang Panginoon by revelation or sa panaginip, vision, kahit sa anong mga paraan, okay, dapat nating intindihin kung yung mga pinagsasabi niya ay hindi contradicted sa kung anong sinasabi ng Biblia, then posibleng totoo yon base sa kanyang sariling conviction. Pero kung hindi, mga kapatid, nasa sa atin kung paano natin husgahan yon, kung maniniwala ba tayo or hindi. So, paano ba talaga makipag-usap ang Panginoon sa atin? Ito po yung mga i-discuss natin kagaya ng sinabi ko kanina, yung how he speak or talk before, tapos how he speak today, lalong-lalo na sa mga panahon natin ngayon. Okay, number one mga kapatid, how he speak or talk before. In Hebrews chapter 11, chapter 1 verse 1, okay, Hebrews chapter 1 verse 1, sabing ganyan, God after he spoke long ago to the fathers in the holy prophets, sabi niya, in the portion and in many ways, sabi niya, ito yung sinabi ng writer, gina-claim niya kung paano nakipagsalita or nakipag-usap ang Panginoon sa kanilang mga forefathers in the Old Testament time, okay, sa pamamagitan ng mga propeta at lalong-lalo na in many ways. Kagaya halimbawa, mga propeta nag-preach sa kanila patungkol sa pagbalik loob nila sa Panginoon dahil nalihis na sila ng landas. Katulad nila Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, yan yung mga prophets na
kilalang kilala, si Prophet Daniel. Okay, nakipag-usap ang Panginoon sa kanilang mga forefathers through the prophets. Gireveal ng Panginoon ang kagustuhan niya sa mga bibig ng mga propeta at sabihin sa nation Israel. At in many ways dito mga kapatid na sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, posible rin na gina-point niya dito in many ways, literal nakipag-usap ang Panginoon sa mga individual na mga buhay ng mga tao. Katulad halimbawa ni Moses, nakipag-usap ang Panginoon kay Moses sa pamagitan ng burning bush. So marami pa katulad ni Noah, mamaya mapapag-usapan pa natin yan. Okay? The Bible says that in the Old Testament time, God speak or talk in His Old Testament saint. Yun po yung sinasabi natin kanina. Like for example mga kapatid, in Psalms chapter 50 verse 1, eto po pakinggan ninyo mabuti ang sinasabi ni Asaph. Psalms of Asaph, the mighty one, the God, sabi niya, the Lord has spoken and summoned the earth. Ang Diyos nagsalita, sabi niya, at tinatawag, okay? O ibig sabihin, kinakausap ko ang buong sanlibutan. Ganon ang claim ng Old Testament writer na si Asaph. Ito pa mga kapatid, sa book of Ezekiel chapter 12 verse 25, for I the Lord will speak and whatever word I speak, sabi niya, will be performed. Ako ang Diyos na nagsalita, sabi niya, nagsasalita. Ano man yung mga salitang lalabas sa bibig ko, sabi niya, ay talagang mangyayari. So yun yung claim nila. Kaya nga in Hebrews chapter 1 verse 1, ang Panginoon nakipag-usap sa mga Old Testament saint sa mga iba't ibang klase ng pamamaraan sa pamamagitan ng mga propeta, sa mga individual na mga buhay. So ganun yun. In Exodus chapter 20 verse 22, pakinggan ninyong mabuti mga kapatid kung paano nakipag-usap ang Panginoon sa nation Israel. Then the Lord speak to Moses, sabi niya, thus you shall say to the sons of Israel. Hindi sa buong nation Israel siya nakipag-usap, kundi sa pamamagitan ni Moses, sinabi ng Panginoon, at ito ang sasabihin mo sa kanila. At lahat ng mga bagay na yun mga kapatid na sinabi ng Panginoon sa Old Testament time, nakasulat lahat yon. Kaya meron tayong mga idea ngayon at meron tayong mga natutunan sa mga pangyayari sa kanilang mga panahon. These verses clearly showing us that in the Old Testament time, God spoke to His people. Yan lang yung mga example natin mga kapatid kung paano nakipag-usap ang Panginoon sa mga Old Testament saints niya. Nakipag-usap literal ang Panginoon sa kanila through prophets, through individual life. Kasi wala pa silang Bible noon, written word of God na basihan kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. Kaya talagang naririnig nila yon. Okay, ito pa mga kapatid. God speak to various people in a various ways. Example natin dyan, katulad halimbawa kay Noah in Genesis chapter 9 verse 15. Then God spoke to Noah. Ito yun, ako naniniwala, literal na rinig ng Panginoon ni Noah ang boses ng Panginoon na parang bumubulong-bulong sa kanyang isip. O gano'n, isip or sa kanyang tenga ba kaya? Pwedeng gano'n. Kasi hindi man din talaga naka-detail kung paano talaga sila nakapag-usap face to face ba, pero posibleng narinig ni Noah yung boses ng Panginoon. Ito pa mga kapatid, in Psalms chapter 99 verse 7, He spoke to them in the pillar of cloud. Ito po yung kwento sa wilderness tungkol sa nation Israel. Kung paano makipag-usap ang Panginoon sa kanila. Sa history, sinabi, magpapakita ang presensya ng Panginoon through the pillar of clouds. Kapag napuno ng ulap ang tabernacle, meaning nandyan yung presensya ng Panginoon. So, kakausapin niya si Moses at lahat ng sasabihin ng Panginoon kay Moses, yun din naman ang sasabihin ni Moses sa nation Israel, sa mga audience sa kanyang mga panahon, lalong-lalo na sa mga forefathers na mga Israelite. So, doon pa lang, although hindi man nila naririnig ang literal na boses ng Panginoon, kay si Moses lang nakakarinig, pero yung presensya ng Panginoon through the pillar of cloud, nakikita nila yon. So, alam na alam nila kapag nandyan ang Panginoon, meaning nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses at kung ano ang sasabihin ni Moses sa kanila, yun ang literal na boses or salita mismo ng Panginoon. Another dito, si Prophet Ezekiel, chapter 2, verse 1. Ito po, sinabi niya, then he said to me, ito yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko nag-kompleto kung ano yung sinabi ng Panginoon, pero ang point dito, talagang literal na nagsalita ang Panginoon kay Prophet Ezekiel through vision.
So, diyan minsan nagpapakita or nagsasalita ang Panginoon. Meron pa, katulad halimbawa ni Prophet Elijah. Si Prophet Elijah talagang nakipag-usap sa Panginoon. In fact nga, nakipagdebate pa siya sa Panginoon. So, sino pa bang mga propeta ang talagang nakipag-discussan sa Panginoon? Katulad halimbawa ni Prophet Jonah, nakipag-discuss sa Panginoon. So, I think talagang literal na narinig nila yung boses ng Panginoon. Yung iba naman, katulad kay Daniel, nagpakita ang Panginoon sa kanila, nakipag-usap through dreams sa kanilang panaginip. Tulog na tulog sila. So, ang faith na meron kila Daniel noon, kapag nagpakita ang Panginoon, talagang gina-adapt nila na Diyos mismo ang nakipag-usap sa kanila. So, supporting those verses, sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, talagang nakipag-usap ang Panginoon sa kanila sa mga forefathers nila in the Old Testament time. At take note mga kapatid, kahit ang Old Testament saint, gisupport nila ang truth na ito. Halimbawa, in Acts chapter 3 verse 21, when heaven must receive until the period of restoration of all things about which God spoke by the mouth of His holy prophets from the ancient time. Sabi niya, ito na yung mga panahon na talagang mangyayari na lahat ng pinagsasabi ng mga Old Testament saint, lalong-lalo ng mga Old Testament prophets. Sabi niya, ito na yung mga panahon in the old time, sabi niya, in the ancient time. Sabi ni Peter, ito yung kanyang preaching sa harap ng mga Israelite. Okay, so ito yung nilalaman niya. So meaning, ginasuportahan ni Peter, lahat ng nangyayari ngayon, patunay lamang na totoo ang sinasabi ng mga Old Testament saint noon, lalong-lalo ng mga propeta. Ginasuportahan ng verse na ito na hindi nagawa-gawa ng kwento ang mga propeta noong unang panahon. So kaya nga sabi ni Peter, patikim pa lang ito sa inyo. Tapos sa Hebrews chapter 1 verse 2, ito mga kapatid, pakinggan ninyo, kasunod lang yon. In these last days, God spoken to us in His Son. So yan yon, isa sa claim natin na talagang nakipag-usap ang Panginoon in the last days, sabi kaya ng writer ng Hebrews, sa pamagitan ng kanyang anak. Kahit si Apostol Pablo may claim mismo sa book of Galatians chapter 1 na ang mga sinasabi ko sa inyo ay personal na revelation ng Panginoon sa akin, Panginoong Hesukristo sa akin. Hindi ng ninuman, hindi ko ay nakuha kahit kanino man, kahit sa 12 disciple, hindi ko ay nakuha. Personal na revelation yan ng Panginoon sa akin. Kaya, yan din yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sabi ni Apostle Paul. So, even the New Testament saints supporting those verses, mga kapatid, na lahat ng sinasabi sa Old Testament time, nagkipag-usap ang Panginoon sa kanila through prophets and various ways, gisuportahan yun ng mga New Testament saints. Additional doon mga kapatid, in John chapter 9 verse 29, ito pakinggan ninyo. We know that God spoke to Moses. O klaro, alam natin na ang Panginoon nakipag-usap kay Moses. Sabi ni Apostle John sa mga audience niya, yung mga panahon na yon. So I think mga kapatid, okay, yan yung patunay na hindi sila nagawa-gawa ng mga kwento lang, na talagang nakipag-usap, literal nakipag-usap ang Panginoon sa kanilang mga ama sa lumang tipan. Okay, the Bible record God speak audibly. Okay, ibig sabihin naririnig or maririnig to people many times. Ito, yung pag sinabi mo, naririnig nila literal na nakipag-usap ang Panginoon. Example natin dyan, in Exodus chapter 3 verse 14, ito yung nakipag-usap ang Panginoon kay Moses. God said to Moses, I am who I am, and He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. So, Lord, sabi ni Moses, kung magdating ako doon, tapos tatanungin nila kung sino nagpadala sa akin, anong sasabihin ko? Sabi ng Panginoon kay Moses, eto lang sabihin mo sa kanila, Moses, I am who I am. So, literal na narinig ni Moses yung boses ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ako, how I wish na gusto ko rin marinig literal yung boses ng Panginoon. Pero sa programa ng Diyos, posibleng hindi rin ako karapat-dapat. Kasi bakit man, sapat na ang Biblia na patunay na nagkikipag-usap ang Panginoon sa akin. Another dito, sa Joshua chapter 1 verse 2. Ito po yung nakipag-usap ang Panginoon kay Joshua. After the death of Moses, the Lord said to Joshua, okay, ikaw na ang magiging leader ng bayang ito mula ngayon. Patay na kasi yung servant ko, sabi ng Panginoon. So, ikaw na naman ang magiging leader. So, literal na nakipag-usap
ang Panginoon sa kanila. Meron pang kwento dyan din sa book of Joshua, yung pre-incarnated uh, pre-incarnated Christ, okay? Yung holy angel na nag-appear kay Joshua, ito yun, nakikipag-usap mismo ang Panginoon kay Joshua. In fact, sabi nga niya kay Joshua, alisin mo yung sandal mo, lumuhod ka, for this place is holy. So, yan yun, literal na nakausap talaga ni Joshua ang Panginoon, narinig. In 1 Samuel chapter 3 verse 11, the Lord said to Moses, ito yung propeta na talagang lapit na lapit sa Panginoon, na narinig niya talaga ang boses. Although lahat naman sila, pero isa ito si Prophet Samuel na nagpapatunay na nakipag-usap ng personal ang Panginoon sa kanya. Lalong-lalo na sa pagpili niya sa magiging future king ng nation ni Israel. Ito pa mga kapatid, si Job. Job chapter 40 verse 1. Marami sana ito. The Lord said to Job. O, diba? Nakipag-usap ang Panginoon kay Job. Hindi ko lang alam mga kapatid kung ano ba talaga ang pinaka-best na explanation patungkol kung paano nakipag-usap ang Panginoon. Pero I think enough na ang sinabi ng Bible na talagang nakipag-usap ang Panginoon kay Job sa kanyang panahon. Okay, in Isaiah chapter 7 verse 3, and the Lord said to Isaiah. Okay, so ito, mismo Panginoon nakipag-usap kay Isaiah. Okay? With the hundred of times the Bible records speaking, He speak to them in many ways. Literal, visions, and dreams. He speak to them in these ways because they don't have the Bible, the written word of God like we do today. So, yun yung mga example natin ng mga verses mga kapatid, kung paano nakipag-usap ang Panginoon noong unang panahon, lalong-lalo na sa kanyang mga Old Testament saint. Okay, kasi bakit man, wala pa kasi silang Bible gaya na meron sa atin ngayon. Okay, number 2 na pag-usapan natin mga kapatid, how He speak or talk today, kung paano makipag-usap ang Panginoon sa atin ngayon. Pakinggan ninyong mabuti ito mga kapatid. Okay? In Isaiah chapter 55 verse 11, so shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the things for which I sent it. Okay? The Bible is God's word and it contains everything we need to know. Tandaan ninyo mga kapatid, kung yung tanong paano makipag-usap ang Panginoon sa atin, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, through the Bible. Kasi ang Biblia, mga kapatid, mismo ang salita ng Panginoon. So, pag binasa natin ang Bible, para na rin nating naririnig or nalalaman ang kalooban ng Diyos. Kasi bakit man, hindi ipinasulat ng Panginoon ang kanyang mga salita na empty, na walang kabuluhan, kundi ipinasulat niya ito kasi meron siyang purpose. Okay? Additional dyan mga kapatid, how God speak or talk to us today, let us consider 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay, ito sabi niya, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, every time na babasahin natin, because the Bible claim itself, okay, nag-claim mismo sa kanyang sarili na ito ay salita ng Panginoon. So pag binabasa natin ang Bible mga kapatid, para na rin nating nalalaman or naririnig or natutunan kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Although hindi man siguro natin naririnig literal ang Panginoon ngayon mga kapatid, but every time na nakikinig tayo sa mga preaching, actually nakikipag-usap ang Panginoon sa atin heart to heart. Nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa isip, sa puso at sa isip. Because tapos na, pinasulat ng lahat ng Panginoon, lahat-lahat ng nais pa niyang gustong ipasulat para pagdating ng tamang panahon, marami tayong matututunan. Eto mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti. Number 1, God speak to us today through His Word. In 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ito yung sinabi ni Apostle Peter. Nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa mga panahon ngayon. Sa pamagitan ng sa kanyang mga salita. Kasi bakit man mga kapatid, ang divine power ng Panginoon, binigay na sa atin lahat
sa pamamagitan ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang mga salita. Nang sa gayon, maunawaan natin kung ano talaga ang pinakaplano ng Panginoon sa ating mga buhay. At alam ba ninyo mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, mas lalo pa nating ma-digest kung ano talaga ang pinaka-meaning or ibig sabihin kung bakit nabuhay tayo sa mundong ibabaw. Nasa Biblia na ang kakailanganin nating kaalaman para mas lalo nating maunawaan kung bakit nandito tayo ngayon, kung bakit patuloy tayong gumagawa sa mga obligasyon natin, at kung bakit patuloy tayong nabubuhay ayon sa ikararangal ng Panginoon, sa ikararangal ng ating mga family, ng local church kung saan tayo nabibilang, lahat-lahat binigay na ng Panginoon sa atin ang kanyang salita. Okay? God speak to us today through His Word, the written Word of God, which is the Bible. Number 2 mga kapatid, God can speak to us through event. Okay? Pwede makipag-usap ang Panginoon sa atin through event sa mga pangyayaring nangyayari sa ating kapaligiran. Event nga sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Okay? Discerning right from wrong. Okay? Ito yung mas nanais sa bawat pangyayari or pagkakataon sa ating mabuhay. Ito yung pagnanais natin na gawain yung tama sa mali. Yung kagustuhan natin gawain yung tama sa mali. Ito yun. Kapag mas gipurso natin na gawain yung tama, meaning nakikipag-usap ang Panginoon sa atin mga kapatid. Okay, pakinggan ninyo. In 1 Timothy chapter 1 verse 5, pakinggan ninyo mabuti ito. The aim of our church is love that issues from a pure heart, okay, and good conscience and sincere faith. So, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Sa bawat pangyayari sa iyong buhay, Young Timothy, lalong-lalo sa mga local churches, sabi niya ganyan, lalong-lalo sa mga individual na mga buhay, sabi niya, ito yung discerning, yung i-discern mo yung tama mula sa mali. Sabi niya, kasi bakit man, out of pure heart, sabi niya, and good conscience and sincere faith, kayang-kaya nating i-perform ang katotohanan. Salamat na lang mga kapatid. Merong salita ng Panginoon na nakasulat sa Bible na patuloy na nagpapaalala sa atin na kapag dumarating mga pagsubok sa buhay, mga event ng buhay, na kailangan nating pumili sa tama at mali, constant itong nagpapaalala sa atin na hindi yan ang kalooban ng Panginoon pag ginawa mo yung mali. Ang kalooban ng Panginoon ay gawain mo yung tama. Pakinggan pa ninyo ito mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 16, having good conscience so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. So kung talagang dumarating man talaga sa punto na kailangan nating pumili, sabi ni Apostle Peter, sa tama mula sa mali, sabi niya ganyan, gawin ninyo yung tama para mapahiya yung mga tao na gina-question yung pagiging believer mo. Okay, God allows events to occur in our lives to direct us. Sadyang binibigay ng Panginoon ang mga event sa ating buhay, yung mga pangyayari sa ating mga buhay, para pumili tayo sa tama at saka sa mali. At ito yung patunay na kapag pinili natin yung tama, gamit ang salita ng Panginoon, dinidirect tayo ng Panginoon. Isang paraan nakikipag-usap ang Panginoon sa atin through event. Pangatlo dito mga kapatid, God speak through our conviction. Pag sinabi natin conviction, pananalig sa Tagalog, pwede pa ninyo yung dagdagan, pero ito yung pinaka-best. Pag sinabi natin God speak through conviction, nakipag-usap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Pananampalataya, pwede rin ganon. The Bible gave us some story of the people of old, of how they serve and believe in God through their conviction, like the prophets, the kings, and the 12 apostles. Some are women like Mary and Martha. Okay? Yung pag-usapan natin yung pananalig. Ang Biblia mga kapatid, nagbigay ng mga iba't ibang kwento ng mga sinaunang tao kung paano pinakita nila ang kanilang pananalig sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang mga pananalig, nare-realize nila sa kanilang mga sarili na nakikipag-usap ang Panginoon. Today, many believers are sharing their testimonies about their conviction, putting their faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary. Now they are busy in God's business, spending their time and talent and treasure. Ngayong mga panahon natin mga kapatid, same story rin. Katulad sa mga prophet noon, sa mga kings noon, some of them are women's, Mary and Martha, ang 12 disciple, and many more. The Apostle Paul, so yung may mga best na kwento noon. Ngayong mga panahon natin mga kapatid,
May mga tao na nakakapagbigay ng testimonya kung paano nila na-encounter ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng pananalig nila, mas lalo nilang na-identify at nalaman kung ano yung pinaka-purpose ng Panginoon sa kanila. When they put their faith in the finished work of Christ in the cross of Calvary, ngayon willing na sila mag-spend ng kanilang mga time, talent at saka treasure para sa ikauunlad ng ministry, ikauunlad ng isang iglesia, lalong-lalo na sa isang organization na nagdadala ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Even for us today mga kapatid, pwede rin natin i-consider na kaya nating marinig ang salita ng Panginoon sa puso't isipan natin mga kapatid, through conviction. At kung marinig man natin na talagang tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang family, then so be it mga kapatid at mag-function tayo bilang miyembro ng katawan ni Kristo. Number 4 mga kapatid, God speak to us through His creation. Eto, pakinggan ninyo mabuti mga kapatid. Romans chapter 1 verse 18 to 20. Pakinggan ninyo mga kapatid kung paano makipag-usap ang Panginoon through His creation. The wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Take note nyo yan mga kapatid ha. Kung meron pang tao magtatanong walang Panginoon, paano mapatunayan ang Panginoon sa natotoo? Pwede nating patunayan na merong Panginoon through creation. Why? Because girevealed na ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa lahat-lahat ng bagay mga kapatid. Nang sa gayon walang excuse ang tao, lalong-lalo na ang kanyang galit, puot sa mga taong masasama na wala ng ibang ginawa, puro kasamaan, at mas pinagpalit pa at mas inapakan, mas pinataas pa ang kasamaan kaysa mga makatotohanan na sinulat sa Biblia. Nandyan na ang Bible mga kapatid, pero ayaw nilang bigyang pansin. Pakinggan ninyong mabuti ang continuation. Okay? For since the creation of the world, God's visible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Klarong-klaro na mga kapatid, lahat ng pangyayari at lahat ng nakikita natin sa sanlibutang ito, patunay lamang ng eternal qualities ng Panginoon, power ng Panginoon. Nang sa gayon, magdating ang tamang panahon, walang excuse ang tao. So God is talking to us through His creation. Okay? Another dito mga kapatid. Another dito, pwede rin makipag-usap ang Panginoon sa atin sa mga circumstances. Mga pangyayari sa ating mga buhay na minsan para bang nakakapaglubag-loob, na para bang pakiramdam natin na talong-talo na tayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, yan yung pinaka-best moment na mas maglapit pa tayo sa Panginoon at pakinggan ang kanyang salita para mas lalo nating maunawaan kung ano ang pinaka-plano niya sa ating mga buhay. So, paano natin malalaman kung paano makipag-usap ang Panginoon sa atin mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon? We have already the Bible. We have our conviction. We have our experiences. We have the creation and many more mga kapatid. Hanggang sa muli, ako po si Pastor Christian Labina at nag-iiwan sa inyo ng isang napakagandang araw mga kapatid. Pakinggan ninyo ang last statement dito mga kapatid. Listening to God's Word requires discipline and obedience. God bless us all. Hello everyone, thank you for watching our video. Please do subscribe to our channel and follow us on Facebook, and don't forget to like and share our videos, and also click the notification bell for more updates. Thank you!